Hello! Ito po, pag-usapan natin, reaction na natin itong mga MCGI exiters, mga nagsialis na sa MCGI. Ito ang sabi ni CG Perez. Ito si CG Perez, dating membro sa MCGI. Ang sabi niya, paano daw makamove on after mag-exit sa MCGI? Alam mo, CG Perez, hindi ka makakamove on. Hindi kayo makakamove on. Alam niyo sa sarili ninyo, yung feeling ng guilt, nasa kalooban niyo yan. Biruin niyo, talikuran niyo ang Diyos. Ang bahay ng Diyos, iglesia ng Diyos, talikuran niyo. Ay talagang hindi ka makakamove on yan. Alam na alam mo yan sa sarili ninyo. Napakasama ng ginawa ninyo. Walang pinagkaiba yan sa ginawa ni Judas. Isang apostol na naghudas sa Panginoong Hesukristo. Anong ginawa niya? Ano ang nangyari sa kanya? Natahimik ba? Napayapa ba? Hindi. Humanto nga siya sa pagpapakamatay. Hindi, malayo mangyari sa inyo. Ganun yun. Kasi wala tinakwil ninyo ang Diyos ang Panginoong Hesukristo. Ang Espiritu Santo. Tinakwil ninyo. Bumaling kayo sa likuran ni Satanas. Yan ang nakasulat sa Biblia. Diba? Nawala na kayo sa buhay ng Diyos. Nangahiwalay na kayo. Ngayon, kanino na kayo? Sa buhay na kayo ng dyablo. Dalawa lang naman ng tao Isang sa Diyos, tsaka isa sa dyablo. Pero wala sa gitna niyan. Kaya talaga hindi kayo makakamubon yan. Sigurado yan. Babagabaging kayo yung mga kalooban ninyo. Hindi kayo makapagkakatulog ng mga maliban na lang inom kayo ng pampatulog. O kaya maglalasing kayo, kagaya ng mga Katoliko. Pag di makatulog, maglalasing. O balik kayo sa mga ganun. Di ba? Samantala nung panahon na membro kayo ng iglesia, ng Diyos, mapayapa. Pagkatapos manalangin, mabilis makatulog. Mahimbing. Alam na alam mo, yung Panginoong Diyos gumagabay sa'yo. Binabantayan ka, biruin mo yun. Tinakwil nyo. Umalis kayo. Tapos, kung ano pang pinagsasabi yung mga kasinungalingan, sabagay, ang ginagawa ninyo ngayon, yung nasa ng dyablo na inyong ama, ayun ang pinagagawa ninyo. Nakasulat sa Juan 8:44. Kayo sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganyan ng kanyang sarili. Sapagkat siya'y isang sinungaling. Ang mga exiters, gaya ng ama nila. Ayan, ganyan na nangyari sa mga exiters na yan. Mga kasinungalingan ang pinagsasabi. Paninirampuri. At tiyak na hindi makakamove on ng mga yan sapagkat binabagabag ang kalooban ng mga yan. Kagaya ni Judas Iscariote na humantong sa pagkapapakamatay na maaring mangyari din sa mga ito. Kasi nga, wala na silang pag-asa. Ganun ho yun. Anong katunayan na wala na silang pag-asa? Basahin po natin. Hebreo 10:26. Sapagkat yung ating sinasadya, ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Ganyan yung mga exiters Sinadya nila ang mga pagkakasala pagkatapos nilang makilala ang katotohanan. Dito lang naman nila sa MCGI nakilala ang katotohanan Tiyak na tiyak yun sinadya nila, tinalikuran nila. Anong hatol sa kanila? Basahin natin ang Hebreo 10:27. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom
at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga exciters ng mga kaaway. Ganyan yan, no? Yan ang maliwanag. Wala na silang natitirang pag-asa, kundi naghihintay na lang sa paghuhukom sa kakilakilabot at kabangisan ng apoy na lalamon sa kanila, sa mga exciters. Yan, maliwanag yan sinasabi ng Biblia. Nasa hula na ang mga yan. Attindi na natin yan na may iwasan. Meron talagang mga ganun. Sawing palad sila sa kanila natupad ang mga hulang ganyan. Di ba? Sa Diablo na sila bumali. Basahin natin. Unang Timoteo 5:15. Sapagkat ang mga ibay, mga exciters, nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Ganyan yan. Yung mga exciters na yan, umuli sa iglesia ng Diyos. Ayaw na sa bahay ng Diyos. Yan, nagsibaling na sa huli ni Satanas. Ganyan. Ganyan ang hula sa Biblia, natupad sa kanila. Kaya, yung mga yan, talagang hindi na yan makakamove on. Habang buhay ng mga yan, babagabagin ang kanilang mga kalooban. At magsisiman sila, wala ng pag-asa. Bakit? Sinadya nila Mabigat yon pagka sinasadya, mga kaibigan. Tatanda niyo yan. Pag ang pagkakasala ay sinasadya, mabigat yon. Kaya yung mga exciters na to, naku po, talagang hindi yan makakamove on. Habang buhay na yan, babagabagin ang kalooban.